Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Fidel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Sige na po, Lolo Fidel. Magkwento na po kayo. Ay nako Chris, hindi pa tayo nanananghalian. Mamaya na pagkatapos niyong kumain para diretso siesta na. Eh, ayoko pong matulog, Lolo Fidel. Magkwento na po kayo. Mamaya, makatulog na naman ako. Hindi kami makapaglaro ng mga pinsan ko eh. Nako, kinukulit nyo na naman yung Lolo Fidel nyo. Lalo ka na, Chris. Alam mong bawal mapagod yan, di ba? Erna, hayaan mo na. Minsan lang naman nagagawi si Chris dito sa atin. Ilang araw lang mananatili tapos babalik na naman ng syudad. Basta wag po kayo masyadong magpapakapagod. Hindi naman ako mapapagod sa kakaupo. Pakikipagkwentuhan sa mga mahal kong apo. Kaya hayaan mo sila, Erna. Oo na tay, sige na. Maghahain na ako na makakain na tayo ng tanghalian. Ito ang karaniwang tagpo sa tuwing dadalaw si Chris kay Lolo Fidel. Nang mga panahong ito, 10 taong gulang pa lang ang paslit. Natutuwa itong makinig sa mga kwento ng matanda, lalo na ang mga tungkol sa kababalagan. Kung minsan nakakalimutan na nitong makipaglaro sa mga pinsan sa labas dahil naaaliw ito sa mga kwento ng matanda. Tuwing hapon, pagkatapos man ng halian, nagsisimula na ang kwentuhan. Kung minsan inaabot pa ito ng alas 5. Nahihinto sa tuwing magdadasal si Lolo Fidel na isang Muslim. Pagkatapos ng pagdadasal, ipinagpapatuloy nila ang kwentuhan. Naupo na lang si Mang Fidel sa higaan, habang ang apo naman nakadapa paikot sa kanya. Sa umpisa nakatuon ang pansin ng mga paslit sa matanda. Ngunit kalaunan isa-isang nag-aalisan ang mga ito upang maglaro sa bakuran. Tanging si Chris lang ang naiiwan at patuloy na nakikinig. Makinig kayong mabuti. Ito na ang pinakanakakatakot at pinakamagandang kwentong isasalaysay ko sa inyo. Nangyari ito noong mga panahon na hindi pa natatagpuan ng mga dayuhan ng ating bansa. Sa isang maliit na pamayanan dito mismo sa ating lugar. Ito ay tungkol sa isang sultana at kanyang kambal na anak. Nang mga panong iyon, isang sultanang namumuno sa malawak na lupain sa probinsya ng Mindanao. Hindi na natin babanggitin ang lugar at mga totoong pangalan ng karakter. Hanggang sa ngayon, nabubuhay pa rin ang ilan sa pamilyang nabibilang sa angkan ng nasabing sultan para mapangalagaan ang kanilang maharlikang pangalan. Iginagalang ng mga tao dahil sa kanyang patas na paghusga, pagpapalakad sa kanyang nasasakupan. Kilala ang sultan na ito sa pangalang Balaam. Mula sa angkan ng mga manlalakbay, napadpad ang kanilang balangay sa kapuluan ng Mindanao. Simula doon ay doon na sila nanirahan. Nang mga sandaling ito, 45 taong gulang na itong si Balaam. Para sa mga gaya niyang pinuno, kinakailangang magkaroon ng tagapagmanang lalaki para magpatuloy ng kanilang saling lahi. Dahil kapag hindi, maaaring maagaw sa kanya ang trono. Sa kasamaang palad, simula nang ikasal sila ng kanyang hara, hindi sila nabiyayaan ng anak. Kaya naman naging tampulan ng panunumbat at masasakit na salita ang sultan mula sa kanyang ama. Hindi ka na bumabata, Balaam. Sa tagal niyong naging mag-asawa ni Haramilam, hindi pa rin kayo nagkakaroon ng anak na lalaki. Paano magpapatuloy ang aking saling lahi? Milam, nagpatingin ka na ba sa mga babaylan?
Tuwing pagbilog ng buwan nagpapatingin ang aking asawa ama. Ngunit pareho lang din ang sinasabi ng mga babaylan. Walang kakayahan si Milam na magbunga ng supling na lalaki. Tugon ni Balaam. Nakakalungkot isipin. Ang taong pinili ko magpatuloy ng aking saling lahi, hindi ako mabigyan ng apong lalaki. Kailangan mong magkaroon ng anak na lalaki. Bago ko maisip na itakwil ka bilang sultan, ipalit ang iyong kapatid na si Dumakol. Matapos ang pag-uusap, pumasok ang mag-asawa sa kanilang silid. Higit na mas bata si Milam kaysa sa sultan, kaya walang dahilan para hindi sila magkanak. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, Milam. Lahat naman ng ipinayo ng mga babaylan ay sinunod ko. Pero mukhang ipinagdadamot ng mga bosaw at umalagad ang aking kailingan na anak na lalaki. Alam ko, matagal mo nang gusto ang anak na lalaki. Kaya nga hinihiling ko sa'yo, dakilang sultan, kaunting panahon pa. Baka inantala ng mga batala at diwata ang pagdating ng ating anak. Baka hindi pa itong tamang panahon. Huwag mong gawing dahilan ng mga batala. Dahil lahat ng pag-aanito at pag-aalay ay ginawa ko na para mabigyan lang ng anak na lalaki. Sawari ko ikaw ang may mali, Milam. Hindi totoo yan, mahal kong sultan. May 4 tayong magandang dalagang binukot. Hindi binukot ang kailangan ko. Kung hindi isang batang lalaki na magdadala ng pangalan ng aking ama. Magpapatuloy ng aming saling lahi. Ngayon, kung hindi mo ko kayang bigyan ng anak na lalaki, mag-aasawa ko ng panibago. Ipapatapon kita sa silid ng iyong pinakamamahal na binukot. Dahil sa kaganapan, naging desperado si Milam. Naganap ito ng ibang paraan hanggang sa makausap nito ang isa sa kanilang mga tagasilbi. May itinuro na isang tao. Hara, may kilala akong babaylan na maaaring makatulong sa'yo. Nakatira sa gawing dulo ng ilog, bago yung talon sa kanluran. Maraming nagpupunta sa kanya para magkaanak. At dahil handa si Milam na ibigay ang lahat para magkaroon ng anak na lalaki, sumama ito sa alipin. Sumakay sila ng bangka papunta sa dulo ng ilog. Doon ay nakilala ng Hara ang isang matandang babae na tinatawag nilang Pingris. Nung una, nagdadalawang isip pa ang Hara na tumuloy dahil nakakatakot ang itsura ng matanda. Nakasuot ng itim na damit na hinabi mula sa buhok ng tao. May kwintas na gawa sa bungo ng kung anong hayop. May tungkod na hawak. May nakapalupot na itim na ulupong. Sigurado ka bang matutulungan tayo ng matandang yan? Mukhang kakainin pa ako niyan eh. Tanong ni Milam. Hindi po aswang si Tandang Pingris. Siya po'y isang babaylang bilawan. Sigurado po ako matutulungan niya kayo. Matapos makipag-usap, tumuloy ang Hara sa tahanan ng matanda. Alam ko na kung ano ang pakay mo. Nais mong magkaroon ng anak na lalaki. Kawawang sultan. Walang tagapagmana. Ngunit mas nakakaawa ka. Wala kang magawa. Dahil hindi mo yon kayang ipagkaloob sa kanya. Ano nga ba ang pakinabang ng isang Hara na hindi kaya magluwal ng anak na tagapagmana? Paano mong nalaman ang tungkol sa akin? Dahil yon ang sinasabi ng iyong isipan. Napakalakas ng sigaw nito. Ngunit napakatahimik ng iyong puso. Nangangahulugan ba ito na wala kang damdamin sa ginagawa mong pasya? Hindi ko na iniisip pa ang anumang damdamin. Mahalaga sa akin ang mabigyan ng tagapagmana ang aking sultan. Nang sa ganun, maging kaaya-aya ko sa kanyang paningin. Isang ibong natatakot pakawala ng kanyang tagahuli. Ano ang kaya mong ibigay, Hara? Lahat. Kahit kaluluwa ko
Handa akong ialay. Maibigay lang ang anak na hinihiling ng aking asawa. Kahit maglingkod ka sa demonyo. Demonyo? Akala ko ba babaylan ka? Isa kong babaylan. Ngunit may kakayahan akong makipag-usap sa mga demonyo. Tanging sila lang ang may kakayahan na magkaloob ng iyong kahilingan. Wala sa mga busaw at umalagad ang may kakayahan na gawin ang bagay na ito. Nang mga sandaling iyon ay nagdadalawang isip si Milam dahil alam niya ang kahihinatnan ng gagawin. Ngunit nangibabaw sa kanya ang ninanais. Pumapayag ako hanggat may ipapangako mo na mabibigyan ako ng anak na lalaki. Walang imposible sa aking Panginoon. Ipagkakalob nito ang iyong kagustuhan, ngunit sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hindi ka makikipagsiping sa iyong asawa sa loob ng 5 araw. Dahil ito ang panahong ipupunla ng demonyo ang kanyang binhi sa iyong katawan. Pagkatapos ng 5 araw, pipintig ang buhay sa iyong sinapupunan. Hindi lang isa, kung hindi 2. Kambal? Magkakanak ako ng kambal na lalaki? Kambal na lalaki. Ang isa ay magiging mabunying pinuno, ngunit ang isa, habang buhay siyang susubuking patayin. Sa oras na tumungtong sa edad na 18 ang mga anak mo, kusang aalis ang isa sa kanila. Pagdating ng araw na yon, mamumuhay kayo ng mapayapa, bitbitang lahat ng pagpapala ng mga busaw at umalagad. Alagaan nyo mga bata. Ituring nyo silang patas sa bawat pagdaan ng mga taon. Lalong magiging mahirap ang mga pagdadaanan. Kailangan nyo itong tiisin hanggang sa umantong sa tamang gulang ang mga bata. Kung sumasang-ayon ka sa gustong mangyari ng aking Panginoon, humiga ka sa mesa. Sisimulan ko ang paghahanda ng iyong katawan. Wika ni Tandang Pingris. Kumuha ito ng manok. Ginilit ang leg. Ipinatak ang dugo sa isang kalis. Kinuha ang puso nito at itinapon sa apoy. Habang nag-uusal ng mga inkantasyon, paulit-ulit na idinarang sa apoy ang kalis na may lamang dugo. Matapos ay inabot kay Milam. Inumin mo ang dugong ito bilang pagtanggap ng kasunduan nyo ng aking Panginoon. Kinuha ng hara ang kalis. Walang pagdadalawang isip na nilagok. Ilang segundong nakalipas, biglang nanigas. Napaliyad ang katawan nito. Ramdam ni Milan ang pagkilos ng kung anong nilalang sa kanyang tiyan. Hinawakan ito ng matanda. Muling nag-usal ng mga inkantasyon. Maya-maya pa kumalma ang hara. Nawalan ito ng malay. Ilang sandali pa ay nagbalik din sa ulirat. Tapos sa ba ang ritual? Nagtagumpay ba? Kailanman, hindi nabigo ang aking Panginoon sa pakikipagkasundo. Kaya humayo ka. Bitbit ang pag-asa sa loob ng 5 araw na magdadalang tao ka. At matapos ang 9 na buwan, isisilang mo ang kambal na lalaki. Tandaan mo ang sinabi ko. Dahil sa oras na mabigo ka, kabaliktaran ang mangyayari. At nga pala hindi ko nasabi sa'yo. Hindi magiging kaaya-aya ang itsura ng isa sa inyong magiging anak. Ngunit ang isa naman, bibiyayaan ng mukhang pinagpala ng mga diwata. Maging patas ka sa lahat, hara. Gayon dinawa ang iyong asawang sultan. Sige na, humayo kayo. Sandali lang. Kung sakaling gusto kong kumala sa kasunduan, anong maaaring mangyari? Wala nang atrasan. Hindi mo maaaring kalasin ang kasunduan.
habang buhay na isusumpa ng demonyo ang inyong angkan, maging ang mga nagmula sa iyo, hanggang sa makarating sa pinakahuling saling lahi. Natakot si Milam sa sinabi ng matanda, kaya minabuti nito na sumunod sa kasunduan. Makalipas ang ilang araw, natupad ang sinabi ni Tandang Pingris. Nagdalang tao ang hara. Walang pagsidla ng galak ang sultan nang malaman ito. Kagad pinamalita sa kanyang nasasakupan na nagdadalang tao ang kanyang hara. Dumating ang araw ng pagsilang ni Milam. Hindi mapakali ang sultan ng mga oras na yon. Paulit-ulit na sumisilip sa silid ng hara upang tignan kung lumabas na ang kanyang anak. Ilang minuto ang nakalipas. Umalingaw-ngaw sa buong tahanan ang iyak ng sanggol. Dali-daling pumasok ang sultan. Nanlaki ang mga mata sa nakita. Lalaki. Lalaki ang aking anak. Ipamalita sa buong ahop na isinilang na ang aking tagapagbana. Wika ng sultan. Kalong-kalong nito ang isang malusog at maputing sanggol na lalaki. Napangiti si Milam at nagpapasalamat dahil dininig ang kanyang kahilingan. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas. Muling humilab ang tiyan ng hara. Anong ibig sabihin nito? Kambal ang anak mo, Milab. Hindi nakasagot ang hara. Ni minsan hindi nito sinabi sa sultan ang ginawa niyang pakikipagkasundo sa demonyo. Lumabas mula sa sinapupunan ni Mila ang ikalawang anak. Napasigaw ang babaylang nagpapaanak nang makita ang wangis na ikalawang sanggol. Napakaitim. Punong-puno ng balahibo ang katawan. Inilapag ng sultan ang hawak na sanggol. Binunot ang kanyang patalim. Ano ang nilalang na yan? Bakit lumabas sa iyo ang isang hayop? Pinilit ng harang makabangon upang pigilan ng sultan sa balak nitong pagpatay sa kanilang anak. Pakiusap ka, punuan. Anak mo ang sanggol na yan. Huwag mo siyang papatayin, parang awa mo na. Alang-alang sa akin, mahal kong sultan. Dahil sa pakiusap ni Milang, ibinalik ni Balam ang kanyang patalim sa sisidlan. Walang ibang makakalam ng tungkol sa sanggol na yan. Itatago siya gaya ng mga binukot. Huwag papalabasin ang balay. Tandaan nyo, isa lang ang aking anak na lalaki. Matapos ang kaganapan, lumabas ang sultan. Kinausap ng babayla ng hara. Hara, kung inyong mamarapatin, maaari ko bang malaman ang ipapangalan nyo sa sanggol? Ang maputing sanggol, ang pangalan niya ay Labaw dahil siya ang piniling sultan. At ang sanggol na maitim, Irum, dahil hindi kaaya-aya ang muka. Tandaan mo, Hara, pareho mo silang anak at dapat pantay ang tingin mo sa kanila. Hindi na sumagot si Milam dahil sa sobrang pagod. Alam nito sa sarili ang maaaring maging kapalit kung sakaling hindi niya sundin ang napagkasunduan. Sa paglipas ng mga buwan, kitang-kita ang malaking pagbabago sa sultan. Naging masayahin ito at magiliw sa lahat ng mga tao, lalo na sa kanyang napiling tagapagmana. Hindi nito pinapansin si Irum. Gaya ng pinag-utos, inilayo ang sanggol sa paningin ng karamihan. Lumipas sa mga taon, lumaki ang dalawang sanggol na magkaiwalay. Lingid sa kalaman ni Labaw na may kakambal siya. Ang tanging alam lang ng paslit, mga binukot na dalaga ang nakakatanda niyang kapatid. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Napakalungkot naman po pala ng ganun, lolo.
Bakit naman po hindi pinayagan ng sultan na makilala ni Labaw ang kapatid niya? Tanong ni Chris. Yun ay sa kadailanang hindi kaaya-ayang itsura ni Irom. Pero alam mo ba, Chris, kung sino pa ang pinagdamutan ng kapalaran, siya pa ang nagtataglay ng mabuting puso. Po, paano mo naman po nasabi? Yung kaklase ko nga laging tinutokso ng isa naming kaklase na may kapansanan daw. Kaya palagi po silang nag-aaway. Tama ka. Karamihan galit ang nararamdaman ng mga taong inaapi. Ngunit iba si Irom. Sa halip na magtanim ng galit sa mga taong nagtakwil sa kanya, patuloy niya itong minahal ng palihim. Balik tayo sa nakaraan. Madalas nakasilip sa siwang ng pintuan si Irom habang pinapanood na magsanay ang kanyang kambal sa pakikipaglaban. At upang hindi sumama ang kalooban, pinagkalooban ni Milam ang paslit ng sariling kampilan. Habang nagsasanay ang kakambal, ginagaya nito ang mga galaw, taktikang itinuturo ng kanilang ama. Sa tuwing pupuriin ng sultan si Labaw, iniisip ni Irom na ang papuring iyon ay para din sa kanya. Lumipas sa mga taon na ganon ang ginagawa ng paslit. Hanggang sa magbinata, naging mabuting tao si Irom, lalo na sa mga aliping tagasilbi. Maging ang mga ito ay nalalapit na din sa kanya. Isa na dito ang kaidarang alipin na si Tuwak. Nang mga panong ito 17 taong gulang na ang kambal, unti-unti nang iminumulat ni Balaam ang kanyang tagapagmana sa tadhana nito. Ngunit kasabay ng pagkamulat ni Labaw, lumalabas ang kanyang ugali. Alam mo, Irom, parang napapansin ko masama ang ugali ng kapatid mong si Labaw. Talaga? Paano mo naman nasabi, Tuwak? Tanong ni Irom. Nang minsang nangunguha ako ng mga panggatong sa gubat, nakita ko siya. Sinasakta ng isa sa mga kasama niyang alipin kasi hindi lang narinig yung sinabi niya. Ganun ba? Kung ako ang tatanungin, mahalagang pakinggan ang sinasabi ng kausap mo para mas magkaunawaan kayo. Pero hindi pa rin maganda na manakit ka, ha? Yun na nga ang sinasabi ko, Irom. Nagiging malupit ang iyong amang sultan kapag alam niyang nasa tama. Hindi siya basta nananakit dahil lang sa maliit na dahilan. Alam mo, Tuwak, wala tayong magagawa sa bagay na yan. Ang pinakamabuting gawin, iwasang makagawa ng mali sa harapan ni Labaw o ni ama. Kaya nga gusto ko nandito lang sa loob ng kubo mo . Kahit papano nararamdaman kong malaya ako. Hindi ako makakatikim ng kalupitan. Hayaan mo, Tuwak. Sa oras na maging sultan ng aking kapatid, kakausapin ko siya. Alisin ang batas na nagtatakda sa isang tao bilang alipin. Nang sa ganun, makalaya na kayo. Malabong mangyari ang sinasabi mo, Irom. Hindi nga alam ng kapatid mo ang tungkol sa'yo . Paano mo siya kakausapin? Lingid sa kalaman ng mga ito, napadaan si Labaw sa kubo. Narinig ang kanilang usapan. Sinong nandyan? Lumabas ka ngayon din. Wika ni Labaw mula sa labas ng kubo. Naku, naloko na. Nandito si Ginoong Labaw. Dito ka lang, Irom . Huwag kang gagawa ng anumang ingay, lalabas ako. Tumayo si Tuwak at lumabas. Anong ginagawa mo sa loob ng kubo? At sino ang kausap mo, alipin? Lumuhod si Tuwak. Iniyo ko ang ulo. Wala, Ginoong Labaw. Mag-isa ako nagpapahinga sa kubo. Kinakausap ang aking sarili. Patawad po kung narinig niyo. Hindi na po mauulit. Kung gano'n, nababaliw ka. Ayoko magkaroon ng aliping baliw kapag ako na namumuno. Mga kawal, hagupitin ang alipin upang magtanda. Napatayo si Irom nang marinig ang sinabi ni Labaw.
Kaso nga lang hindi to nakagalaw. Nang makita si Tuwak, nakatitig sa kanya habang nakangiti. Hinahagupit na mga kasama ni Labaw. Siguro naman, magtatanda ka na, alipin. Opo, Ginoong Labaw. Patawad po. Hindi na po mauulit. Tugon ni Tuwak. Matapos ay umalis na ito. Bumalik naman sa loob ng kubo si Tuwak. Patawarin mo ko, Tuwak. Nahagupit ka pa dahil sa akin. Kasalanan ko yan eh. Hindi ako dapat nakikipag-usap sa iyo eh. Wika ni Irum habang pinupunasan ang dugo sa likod ni Tuwak. Huwag kang mag-alala, Irum. Sanay na ang katawan ko sa ganito. Nakalimutan mo ba? 20 taon na akong alipin. Simula na magkaisip ako. Puro hagupit na yung natatamo ko eh. Kaya banat na ang katawan ko. Manhid na ang balat ko sa ganyang mga bagay. Pero hindi pa rin dapat maranasan ng ganyan. Tama ka. Nag-iiba nga ang ugali ni Labaw. Kakausapin ko si Ina tungkol dito. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, Irum. Hindi papakinggan ng sultan ang sasabihin ni Haramilam. Kahit na, kailangan niyang malaman ang nangyayari. Kahit hindi pakinggan ni Ama si Ina, siguro naman, kaya niyang pagsabihan. Pag-uusap ng dalawa. Isang beses sa loob ng 1 linggo kung bumisita si Haramilam sa kubo ni Irum. Yun lang din ang pagkakataon para makausap niya ito. Unti-unti na pong nagbabago ang ugali ni Labaw. Nagiging malupit sa tao sa mga alipin. Kamakailan lang, hinagupit niya si Tahok. Narinig niya kasi nagsasalita mag-isa. Gustuin ko mang ituwid ang pagkakamali ng kakambal mo. Hindi siya makikinig sa akin. Ngunit kailangan matuwid ang ganyang ugali niya. Mali yan eh. Alam kong kaya mong gawin yan, Ina. Sa oras na uminto ang pagpapakain ko sa isang anak, tapos na rin ang obligasyon ko sa kanya bilang ina. Ang iyong amang sultan ang higit na may kapangyarihan upang pagsabihan si Labaw. Kung ganun, edi si Ama ang kausapin niyo. Wala ring mangyayari, Irum. Dahil hindi papakinggan ng sultan ng hinanaing ng isang hara. Bakit hindi mo nalang hayaan ang kapatid mo? Ina, hindi ko kaya magbulag-bulagan sa mga nakikita ko. Lalo pa ko yung magiging pinuno natin, kagaya ni Labaw. Maghinay-hinay ka sa sasabihin mo, Irum. Dahil sa oras na may makarinig sa'yo, paniguradong mapaparusahan ka. Malalantad ang totoo mong pagkatao, mas malaking kaguluhan ang mangyayari. Kaya hanggat maaari, huwag kang makikialam. Wala nang nagawa si Irum. Ayaw niyang mapahamak ang ina. Tiniis ng binata ang nakikitang kalupitan hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Sumapit ang 18 kaarawan ng kambal. Kasalukuyang naghahanda para sa isang piging ang tahanan ng sultan. Binibihisan ng mga alipin si Labaw. Habang nakaupo at nag-aantay, may narinig na boses ang binata. Halika, Labaw. Oras na para umuwi. Hinanap ni Labaw ang pinagmumulan nito. Tinignan ang mga alipin. Napakalayo na mga ito sa kanya, kaya imposible na isa sa kanila ang bumulong. Sinong lapastangan na nagbulong sa akin, tenga? Magsalita kayo. Dahil kung hindi, mapaparusahan kayong lahat ng narito. Nagsipagluhuran ang mga alipin. Sinabing wala sa kanila ang bumulong. Muling naupo ang binata at sinubukang magpakainahon. Ngunit ilang minutong nakalipas, muli na namang may bumulong. Labaw, tumayo ka. Damputin ang iyong kampilan. Oras na para umuwi. Muling tumayo ang binata. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ng kampilan. Sino ang bumubulong sa inyo? Talagang sinusubukan niyo ang aking pasensya.
Binunot nito ang kampilan. Isa-isang pinagtataga ang mga alipin. Maswerteng nakatakas ang ina ni Tuwak mula sa tiyak na kamatayan. Kaya nalaman ni Irum ang nangyayari sa balay ng kanyang ama. Sumusobra na si Labaw. Tuwak, akin na ang kampilan. Anong gagawin mo, Irum? Hindi ka pwedeng magpakita sa maraming tao. Babalutin ko ang aking muka. Kailangan maituwid ang ugali ng kambal ko. Dali-daling kumuha ng tela si Tuwak at ibinalot sa mukha ni Irum. Matapos ay tumakbo na ito papunta sa tahanan ng sultan. Nagkakagulo ng mga oras na yun. Marami sa mga kawal ng sultan ang bumagsak dahil hindi nila kaya ang lakas ni Labaw. Akmang tatagay na sana nito si Milam nang biglang harangin ni Irum ang kampilan ng kambal. Ito ang unang pagkakataong nagkita sa mata ang dalawa. Itinulak ni Irum si Labaw. Tumayo ito sa harap ni Milam. Sagad na ang ginagawa mo sa mga tao, Labaw. Tumigil ka na! Nagulat ang sultan nang magpakita ang binata sa kanyang bulwagan. Hindi ito makapagsalita. Hindi niya akalaing lalabas sa kubo si Irum para pigilan ang kapatid. Sino ka namang tampalasan ka? Isa ka bang timawa? Alipin o maharlikang kagaya ko? Hindi mahalaga ang katayuan sa buhay. Ang mahalaga ay ang pagkatao mo at kung paano ka makikibagay sa iyong nasasakupan bilang susunod na sultan. Dapat alam mo yan. Ang lakas ng loob mong pangaralan ako. Sino ka sa palagay mo? Hindi na mahalaga kung sino ko. Kung hindi ka titigil sa pagpatay ng mga inosenteng tao, mapipilitan akong labanan ka. Bagay na hindi kayang gawin ng mga kawal dahil ikaw ang susunod na pinuno ng banwa. Pero para sa akin, hindi ikaw ang karapat dapat na iluklok sa trono. Walang yaka. Pagbabayaran mo ang kalapastanganan, tatantarin kita ng pino. Sige, subukan mo. Akmang sasalakay na sana ang tauhan ng sultan nang tigilan sila ni Milam. Anong ginagawa mo, Hara? Bakit mo pinipigilan ang mga hangaway ko? Dito natin masusukat kung kayang ipagtanggol ni Labaw ang kanyang ahop. Isipin mo na lang na isang mga tangang sumalakay sa katauhan ng binatang yan. Tignan natin kung hanggang saan ang pagsasanay na binigay mo sa iyong pinakamamahal na tagapagmana. Alam ng sultan na may laman ang sinasabi ni Milam. Saka pa lang nito napagtanto na ang binatang katunggali ni Labaw walang iba kung hindi si Irum. Naunang sumugod si Labaw. Nagawa itong sanggain ni Irum. Nagulat ang sultan dahil nagagawa nitong gayahin ang mga itinuro niya kay Labaw. Paanong natutunan ng taong yan ang pamamaraan ng pakikipaglaban ko? Nakakagulat ba, Sultan? Alam kong alam mo kung sino ang binatang yan. Tanggapin mo sa iyong isipan na siya ang tinakwil mong anak dahil sa kanyang anyo. Yaman din lang na lumantad na siya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Isa sa kanila ang lilisan ngayong gabi. Sa kung paanong paraan hindi ko alam. Ngunit sa oras na mangyari yon, magiging mapayapa ang pamumuno mo sa ahop na ito. Tandaan mo, Balaam, sa oras na isa sa kanilang mamatay, mababalot ng sumpa ang iyong ahop at kahit anong gawin mo, hindi na ito matatanggal. Maliban na lang kung iaalay ng isa sa mga kambalang kanyang buhay para sa nasasakupan. Hindi ako nababahala dahil tinuruan ko si Labaw na unahin ang kanyang ahop kaysa sa sariling kapakanan. Tignan natin kung yan nga ang mangyayari. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon sa kambal na naglalaban. Patas ang mga ito pagdating sa depensa at opensa. Ngunit nakakalamang sa lakas si Labaw.
Nagawa nitong patalsikin ang hawak na kampila ni Irum. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Gayong napakahina mo naman. Ngayon, mamamatay ka. Itinaas ni Labaw ang kampilan. Akmang tatagay na sana si Irum. Nang bigla itong matigilan at mamilipit sa sakit. Tumayo si Irum at umatras habang pinagmamasdan ang kakambal. Anong nangyayari sa'yo, Labaw? Sumagot ka! Hindi nagsasalita si Labaw. Sinasapo nito ang magkabilang tenga na tila nakakarinig ng nakakabinging tunog. Lingid sa kalaman ng lahat. Libo-libong boses ang naririnig ng binata. Patuloy itong bumubulong sa kanyang isipan. Hindi na malayang napapasigaw na pala siya. Ito na ang kinakatakutang sandali ni Milam. Alam niyang si Labaw ang aalis at ang maiiwan ay si Irum. Biglang binitawan ni Labaw ang kampilan. Kumaripas ng takbo papasok ng kagubatan. Mabilis namang nagbaba ng utos ang sultan na sundan ng binata. Hinalughog ng mga ito ang kagubatan at ang buong ahop. Ngunit walang natagpo ang bakas na maaaring makapagturo ng kinaroroonan ni Labaw. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Milama, pero kailangan maibalik ang aking tagapagbada. Dahil kung hindi, ikaw at ang sinumpa mong anak ang hahatulan ko ng kamatayan. Binalaan na kita, Balaam. Sinabi ko sa iyo na ituring ng pantayang kambal dahil sila ang magiging daan para sa mapayapang ahop na pinapangarap mo. Pero nung ginawa mo, salip na tanggapin si Irum, itinago mo siya sa paningin ng iba. Buong puso mong ikinahiya. Sila bawang binigyan mo ng atensyon. Ngayon lasapin mo ang ganti ng mga busaw. Tigilan mo ko, Milaba. Anong sumpa ang sinasabi mo? Ang kailangan ko lang gawin ay hanapin si Labaw. Hindi na babalik pa si Labaw. At kung sakali mang bumalik ang pinakamamahal mong tagapagmana, yun na ang katapusan ng iyong ahop. Walang nagawa ang sultan kung hindi tanggapin ng katotohanan. Si Irum na ang bagong tagapagmana. Bakit parang malungkot ka? Araw ng pagpuputong ng katungkulan mo bilang tagapagmana ng sultan. Hindi ba ito ang matagal mong pangarap? Tanggapin ng iyong ama? Tama kayo, ina. Pero hindi sa ganitong paraan. Alam mo ba ang nangyari kay Labaw? Bakit siya umalis? Bakit siya nawala bigla? Hindi alam ni Milam ang sasabihin ng mga oras na yun. Pilit nitong iniiba ang usapan para malihis ang isipan ng binata. Inahit ng binata ang buhok sa kanyang muka. Lumantad ang kaaya-ayang itsura. Namangha ang sultan nang makita si Irum. Hindi ko akalain na magkamukha pala sila ni Labaw. Hinusgahan ko ang aking anak, alinsunod sa kanilang mga anyo. Ngayon nagsisisi ako na itinago ko si Irum. Gayong siya nagtataglay ng katangian ng isang pinuno. Binalaan kita tungkol dito pero hindi ka nakinig sa akin eh. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para hindi magmukhang kayaya sa iyong ama. Ngayon gawin mo ang parte mo, Balaam. Naunawaan ko, Milama. Nagpapasalamat ako sa kabila ng pagkawala ni Labaw. May pumalit na higit na karapat-dapat. Nang gabing iyon, kinilala si Irum bilang tagapagmana ng sultan. Naroon din ang ama ni Balaam upang saksiyan ang makabuluhang kaganapan. Ngayong ganap na ang iyong kapangyarihan sa lupaing ito, Balaam. Walang sino man ang makakaagaw nito sa iyo. Matagal kong miniti ang mga katagang yan, ama. Nagpapasalamat ako sa mga busaw dahil dininig nila ang aking samo. Patuloy nang uunlad ang aking ahop. Wala nang makakapigil sa paglawak nito. Ano ang binabalak mo? Huwag mo sabihin gusto mong sakupin ang ibang bahagi ng lupain.
Nais ko lang palawakin ang sakop na iiwan ko kay Iruma. Nang sa ganon mas maging makapangyarihan siya kaysa sa akin. Balaam, ang paghahangad ng higit pa sa ipinagkalob sa iyo, masama yan. Bakit hindi mo na lang hayaan si Iruma ang gumawa nun para sa iyo? Iba ang legasiya ko at iba rin ang para kay Iruma. Kung ano man ang iiwan ko sa mundong ito, sa oras na tumawid ako papunta sa Saad, kikilalanin ako dahil doon. Gayon din si Iruma. Makikilala din siya kung ano ang maiiwan niya. Tandaan mo lang ang mga bilin ko sa iyo, Balaam. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito. Kaya naman siguraduhin natin, mabuting bakasang maiiwan sa oras na tayo ay tumaliwan. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, Lolo, si Irom yung naging sultan. Ano nangyari kay Labaw? Kalunos-lunos ang nangyari sa binatang yon. Napadpad sa isang ahop na pinamumugaran ng mga pirata. Laganap ang gutom at sakit sa lugar. Dahilan para mapilitan itong gumawa ng masama para lang mabuhay. Hindi na po ba hinanap ng sultan si Labaw? Hindi tumigil si Balaam sa paghahanap. Kaso lang sadyang mapagbiro ang tadhana. Hindi na nito nagawang mahanap si Labaw hanggang sa sumapit ang 20 kaarawan ng Kambala. Balik tayo sa kwento. Nang mga panong iyon naghahanda ang tahanan ni Balaam para sa piging ng kaarawan ni Irum. Punong-puno ng tawang paligid. Karamihan ay mga dayon mula pa sa ibang ahop. Mga kaalyado, kaanak ng matandang sultan. Naghahantay sa labas ang iyong panauwin, anak kong sultan. Maaari mo ba silang daluhan? Hindi ako mapanatag, ina. May kung anong gumugulo sa isipan ko eh. Ito ang nagdudulot ng kakaibang kaba. Pakiramdam ko, may magaganap ngayong gabi. Pangkaraniwan lang ang nararamdaman mo dahil ito ang unang pagkakataon na haharap ka sa mas maraming tao bilang sultan. Kaya huminga ka ng malalim. Magtiwala ka sa iyong kakayahang makipaghalubilo. Ngumiti si Irum. Naglakad palabas ng silid. Pagdating sa bulwagan, nagulat ang binata. Napakaraming tao at lahat ng mga ito mula sa maharlikang angkan. Mga pinuno ng iba't ibang ahop, mga mangangalakal na malapit sa kanilang angkan. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Irum, ang pangkat ng mga kalalakian, pare-parehong nakasuot ng itim na kasuotan. Nakatakip ang mga muka, kakaiba ang hawak na sandata. Tuwak, alam mo ba kung saan nanggaling mga taong yan? Sa pagkakaalam ko, mga Moro sila. Nanggaling sa bansang Arabia. Anong ginagawa nila dito? Kilala ba ni Oyong Salidong ang mga taong yan? Tanong ng binata. Nilapitan nito ang matandang sultan upang tanungin. Mawalang galang na po, kapuno ang Salidong. Maaari ko bang malaman kung kilala mo mga taong yan? Napalingon ang matandang sultan. Nanlaki mga mata, sabay patawag na makawal. Ang mga taong yan ay mula sa kanlurang kapuluan. Sila ay mga mangatang. Hindi ko alam kung paano silang nakarating dito. Mga angaway, suyurin niyo ang buong paligid, lalo na ang dalampasigan. Kung may makita kayong balangay na mga mangatang, huwag kayong magatubiling salakayin. Ito ay kautosan ng iyong sultana. Nagsipag-alisa na mga kawal. Ngunit laking gulat ni Salidong nang makita niyang bumalik ang mga ito. Paumanin Sultan, ngunit may panawin kayo. Inutusan niya kami bumalik. Sinong panawin? Si Labaw po, kapunuan. Napatayo si Balaam nang marinig ang pangalan ng nawawalang anak.
Anong sinabi mo? Nasaan si Labaw? Nandito ako, Ama. Patawarin mo ako kung ngayon lang bumalik. Ngunit nandito na ako, handang pamunuan ang ating ahop. Patawad, Labaw. Ngunit hindi ko maaaring ipasa sa iyo ang kapangyarihan dahil nailuklok ko na sa katungkulan ng iyong kakambal na si Irum. Irum, kakambal, nagbibiro ka ba, Ama? Hindi ako nagbibiro, Labaw. Sa pagkawala mo nagkaroon ng pagbabago. Napagtanto ko, higit na karapat dapat ang iyong kakambal na si Irum sa pamumuno. Narinig ni Irum ang pag-uusap ng dalawa. Kaya lumapit ito. Nagulat nang makita si Labaw. Labaw, mabuti naman nakabalik ka, kapatid. Napatitig si Labaw kay Irum. Binigay mo ang katungkulan sa isang halimaw. Anong uri ng biro ito, Ama? Magdaan-daan ka sa pananalita mo, Labaw. Ang karap mo ay ang kasalukuyang sultana. Sandali lang. Natatandaan kita. Hindi ba ikaw yung lalaking sumulo ng sandata ko noon? Nakatakip ang mukha mo. Kaya hindi kita kagad nakilala eh. Mabuti naman at lumantad ka. Ang lakas ng loob mong agawin ang aking katungkulan. Bumunot ng sandata si Labaw. Akmang tatagain sana ni Irum. Nang pagitna nito ni Milam. Tumigil ka, Labaw. Ikaw ang kusang umalis. Sinalo ng kapatid mo ang katungkulan. Kapatid, kailanman hindi ko tatanggapin ang halimaw na yan bilang kapatid. Magsaya ka ngayon. Dahil sa oras ng muli kong pagbabalik, yun na ang magiging katapusan mo. Kailanman hindi ko hinangad ang trono, Labaw. Maaari mo itong kunin anumang oras. Pero kung pagbabantaan mo ko, maging ang aking pamunuan, yan ang hindi ko matatanggap. Kung digmaan ang gusto mo, yan ang ibibigay ko. Na siyang mangyayari, kapatid ko. Dali-daling lumabas si Labaw sa bulwagan. Sinubukan itong habulin ni Milam. Ngunit pinigilan ni Balaam ang asawa. Hindi mo na siya kailangang sundan. Malinaw ang gusto niyang mangyari. Ngayon, Irum, handa ka bang harapin ang kapatid mo sa isang labanan? Hindi ko po alam, Ama. Kakambal ko si Labaw at ayaw ko magkasakitan kami. Ngunit hindi mo ito maiwasan. Lalo pat nagbanta siyang babalik. Mas mainam na pagandaan mo ang araw na yon. Pag-uusap ng mag-ama. Samantala sa panig ni Labaw. Mga walang hiya. Ako ang karapat dapat na sultan. Hindi ang halimaw na yon. Humanda ka. Dahil babawiin ko kung ano ang nararapat na sa akin. Wika ng binata sa sarili. Nasa gitna sila ng kagubatan, kasama ang kanyang pangkat. Doon na malagi ang mga ito para hindi matunton ng mga kawal ng kanyang kakambal. Habang nag-iisip, muling narinig ang boses ng demonyo. Ikaw ang totoong sultan, hindi si Irum. Bawiin mo ang nararapat na sayo. Yon ang gagawin ko. Handa kong ibigay ang lahat. Mabawi ko lang ang korona sa halimaw na yon. Handa akong tumulong. Magsabi ka lang. Lahat ng kakailanganin mo ay pagkakaloob ko. Lahat? Lahat, Labaw. Gagawin ko para sa aking anak. Nagulat si Labaw sa sinabi ng boses. Maya-maya isang figura ang lumitaw sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isa itong demonyo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito?
Ako ang nilalang na walang pangalan, ngunit kilala ko sa maraming katawagan. Inggit, puot, pagnanasa at kasakiman. Kaya kitang tulungan, aking anak. Ako ang lumikha sa'yo. Kalooban ko ang isilang ka sa mundo. Kalooban mo? Paano nangyari yun? Hindi ba sinabi sa'yo ng mahal mong ina? Nakipagkasundo siya sa akin upang maisilang kayo at mabigyan ng tagapagmana ang iyong ama. Heto ka ngayon. Karapat dapat na sultan, ngunit nakikipag-agawan sa kapangyarihan. Gusto kong mabawi ko nung sa akin. Sundin mo lahat ng sasabihin ko. Mapapasayo ang iyong nais. Hindi lang ang kaharian ng iyong ama, kundi ang buong sangkatauhan. Sasambahin ka. Magkakaroon ng hindi masukat na kapangyarihan. Napangiti si Labaw, sumang-ayon sa gustong mangyari ng demonyo. Nakipagkasundo ito at gaya ng pinangako ng nilalang. Pinagkalooban siya ng kapangyarihan at mga kawal na maaaring gamitin sa pagsalakay sa ahop ng kanyang ama. Sa kasalukuyang panahon, Nakipagkasundo sa demonyo si Labaw. Eh di mas malakas na siya kay Irum. Diyan ka nagkakamali, Apo. Dahil si Fidel, ginagabayan ng mga umalagad, engkanto at diwata. Hindi niya nga lang alam. Eh paano po yun, Lolo? Hindi niya alam na may kaibigan siyang engkanto. Hindi, Apo. Walang kamuwang-muwang serum na kinalulugdan siya ng mga elemento dahil sa likas niya ang kabutihan. Eh anak siya ng demonyo, di ba? Magkakambal nga sila ni Labaw eh. Ikaw talagang bata ka. Makinig ka na nga lang nang malaman mo ang buong kwento. Nang mga sandaling ito, naglalakad si Irum kasama ang kanyang ama sa nasasakupan upang tignan ang pagsasanay ng mga bagong mandirigma. Sasapat na siguro ang bilang natin laban sa puwersa ni Labaw. Mabuti na lang at nakiisa si Ama. Nagpapadala ng mga kawal para tumulong. Maganda din ang panukala mong tanggalin ang pagkalipin ng ilan sa ating nasasakupan. Mas marami tayong nakuwang mandirigma. Yun naman ang nararapat, Ama. Para sa akin, pantay-pantay ang lahat. Ito ang bakas na iiwan ko. Kung sakaling dumating man ang panahon na kakailanganin kong tumawid sa saad. Sa araw-araw na ginawa na mabathala, lalo mo pang pinapatunayan sa akin na hindi ako nagkamaling pagkatiwalaan ka sa pamumuno. Mahusay, Irum. Ipinagmamalaki kita, anak ko. Salamat, Ama. Ganon din po ako. Ipinagmamalaki kong kayo ang aking ama. Masaya akong makasama ka sa isang digmaan. Ngunit nakakalungkot lang dahil ang kalaban natin ay ang aking kakambal. Ito ang inyong kapalaran. Hindi na natin mababago. Masyadong mataas ang ginawa kong harang sa inyong magkapatid. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nagkaganito si Labaw. Hindi ito ang panahon para sisihin ang sarili, Ama. Kalooban ito ng may likha, kaya wala tayong magagawa kung hindi sumang-ayon. Tama ka. Isa sa mga katangian ng mabuting pinuno ay pagsunod sa kalooban ng kanyang Panginoong pinaglilingkuran at sinasamba. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang isa sa kanilang mga tagamasid. Nagpadala ito ng tao sa kuta ni Labaw upang malaman ang kilos ng mga ito at mapaghandaan. Ayon sa tagamasid, higit na mas marami ang kawal ni Labaw kaysa sa kanila. Saan kumuha ng ganong karaming kawal si Labaw? Hindi kaya nangyari na ang kinakatakot ko?
Ano ang ibig mong sabihin, Hara? Maaaring nasakop na ng tuluyan ng demonyo ang katauhan ni Labaw. Ito ngayon ang ginagamit niya laban sa atin. Demonyo, maaari mo bang ipaliwanag? Wala nang nagawa si Milam, kundi sabihin ang katotohanan. Nagulat si Balaam at Irum sa mga narinig. Ngunit wala na silang magagawa dahil nangyari na ang lahat. Hindi na ito ang panahon para magsisiyan. Narito ang suliranin. Kailangang harapin at gawa ng lunas. Itutuloy mo pa rin ba ang pakikitigma? Tama. Ito lang ang paraan para matigil si Labaw sa kanyang kaibangan. Kung gayon, hayaan mo ako magpunta sa ating babaylan para humingi ng patnubay. Gawin niyo po ang nararapat ama para sa ating ahop. Lumapit sa babaylan si Balaam. Hindi nito inasahan ang naging sagot. Bakit ka humingi ng tulong sa akin? Mas marami ang saklolong nag-aabang para sa iyong anak. Ano ang ibig mong sabihin, babaylan? Malalaman mo na lamang pagdating ng takdang araw. Ngayon humayo ka at mapanatag. Mapagtatagumpayan ng iyong anak ang kakarapin niyong digmaan. Matapos marinig ang payo ng babaylan, umalis si Balaam bitbit ang pag-asa ng tagumpay. Sinabi niya ito kay Irum at natuwa ang binatang sultan. Mabuti naman kung ganon ama. Malaki ang tiwala ko sa mga babaylan. Alam kong galing sa mga umalagad ang kanilang mga sinasabi. At hindi pa ni minsan nagkamali. Kaya ipanatag niyo ang kalooban. Mananalo tayo. May darating na saklolo. Nang mga sumunod na araw, inihanda ni Irum ang kanyang mga kawal dahil natanaw ng kanilang mga tagamasid ang pangkat ni Labaw. Papalapit ito sa kanilang ahop. Nakahanay ang mga ito sa bawat hangganan ng nasasakupan, naghihintay ng susunod na mangyayari. Maya-maya lumitaw na mula sa kagubatan ang napakaraming kawal. Tangan ang mga pana at sibat. Nagmarcha ang mga ito pasulong sa ahop ni Irum. Huwag kayong magpapatinag sa kanilang bilang. Tandaan nyo may darating na saklolo, kaya huwag kayong mawawala ng lakas ng loob. Sumigaw ang mga kawal bilang pagsang-ayon sa sinabi ng sultan. Isa-isang bumunot ng sandata. Sinalubong ang papasugod na kalaban. Alam ni Irum na wala ng atrasan. Makakabangga niya na sa totoong digmaan ang sariling kapatid. Nakita ni Labaw si Irum. Dali-dali itong bumunot ng kampilan at sumugod sa kalagitnaan ng dalawang nag-uumpugang panig. Sinalubong ito ni Irum. Nagpang-abot ang dalawa. Hindi tayo dapat naglalaban ng ganito. Magkadugo tayo. Hindi tayo hahantong sa ganito kung nanahimik ka sa lunggang pinagtataguan mo noon. Ginawa ko lang ang nararapat. Wala akong masamang intensyon. Wala kang masamang intensyon. Tignan mo ang kinakatayuan mo. Nasaan ka ngayon at nasaan ako? Hindi ko ninais ang ganitong kapalaran. Kung ano man ang nawala sa'yo, sa tingin ko ay nararapat lang yun. Dahil hindi ka nababagay sa ganong katayuan. Tumahimik ka! Hinambalos ni Labaw si Irum gamit ang likod ng kampilan. Napagtanto ng binata na wala siyang balak patayin ng kakambal. Tumigil ka na. Walang kahihinatnan ng digmaang ito. Nagpatuloy ang laban ng dalawa hanggang sa unti-unting umatras sa mga kawal ni Irum. Nadadaig na mga tauhan ni Labaw ang mga ito. Ngunit laking gulat ni Labaw nang biglang tumahimik ang paligid. Narinig ang dagongdong ng mga paa. Unti-unting lumabas ang mga kawal mula sa kagubatan. Pinagsusugod ng mga ito ang mandirigma mula sa panig ni Labaw. Lalo na ang mga hangaway na ipinagkalob ng demonyo. Isa-isang namatay ang mga ito hanggang sa wala nang magawa kung hindi tumakbo.
Patuloy na naglalaban ang kambal. Alam ng lahat na hindi titigil ang mga ito hanggat walang bumabagsak sa kanilang dalawa. Pakiusap, Balaam. Pigilan mo ang mga anak natin. Hayaan mo silang maglaban. Itinakda ito ng may likha. Ngunit magpapatayan silang dalawa. Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Nagmula sila sa'yo, ngunit hindi sa akin. Gayunpaman minahal ko sila. Itinuring na totoong anak. Hayaan mo silang maglaban. Dahil dito mapapatunayan kung sino talaga ang nararapat na tagapagmana. Tumagal ang laban ng halos 2 araw. Wala ni isa sa kanila ang nais na sumuko. Nagsipagbagsakan ang magkabilang panig, ngunit patuloy pa rin ang kanilang sagupaan. Hanggang sa nagbanggaan ang kanilang kampilan sa huling pagkakataon. Kapwa naputol ang mga sandata. Nagbagsakan ang kanilang mga katawan. Itigil mo na, Labaw. Wala na tayong mapapala, pagod na ang katawan natin. At isa pa, wala na tayong mga sandata. Kung gusto mong makuha ang trono, ipagkakalob ko sa'yo. Hindi lang yon ang hangad ko. Nais ko ng kapangyarihang maaaring sumakop sa buong mundo. Ngunit mukhang hindi ko na makakamit. Bahala ka na, Irum. Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Masaya akong nakilala ka at malamang may kakambal ako. Sana nagkakilala tayo sa ibang pagkakataon. Hindi sana umabot sa ganito. Alam mo ba, simula ng mga bata tayo, pinagmamasdan kita eh. Gustong gusto ko makipaglaro sa'yo. Kaso nga lang hindi ako pwedeng lumabas ng kubo. Kinakatakutan ako ng mga tao eh. Kahit nung magbinata tayo at nagsasanay ka sa pakikipaglaban, sinasabayan kita eh. Pinagmamasdan kita. Kaya pala magkatulad tayo ng galaw at naging patas ang laban. Sayang, huli na ang lahat para sa akin. Ipinagkalob ko na ang kaluluwa ko sa demonyo. Paalam, Irum. Paalam, mahal kong kapatid. Unti-unting naging abo ang katawan ni Labaw. Gusto mang pigilan ni Irum ang pagkawala ng kapatid. Wala na itong magagawa. Sa kasalukuyang panahon, Sayang naman namatay si Labaw. Kung kailan naman nagkasundo na sila. Ganon talaga ang buhay. Hindi tayo maaaring magtagal at manatili dito sa habang panahon. Dahil lahat ng nilikha ay kailangan magwakas. Sana lang hindi namatay si Labaw. Pwede nilang pamunuan yung kaharian nila, no? Yan ang nangyari sa Kambal Chris. Muling isinilang si Irum at Labaw, ngunit sa ibang katauhan. Sa pagkakataong ito, magkasundo na ang dalawa at parehong namumuno sa isang kumpanya. Kumpanya? Teka, kambal din si tatay sa si Tio Romulo ah. Hindi kaya sila ang tinutukoy mo, Lolo Fidel? Ano sa tingin mo? napagtanto ni Chris na ang kwento ng matanda tungkol sa kanyang ama at tiyuing si Romulo. Kambal ang mga ito ng isilang. Parehong nagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Magandang gabi, Tatay Fidel. Kumusta naman po ang apo nyo? Romulo, mabuti naman nandito ka. Nasaan si Ramon? Oo nga po, nasa si tatay. May tatanong sana ako sa kanya eh. Sa akin mo na lang itanong. Sigurado namang masasagot ko mga yan. Kasalukuyang lumalagok ng tubig si Romulo. Walang ano-ano. Ibinato ni Chris ang tanong. Kayo po ba yung reinkarnasyon ni Irum at Labaw? Biglang naiboga ni Romulo ang iniinom. Napatingin kay Mang Fidel. Atin natin lang to ha. Tama ka. Kami nga ang reinkarnasyon ni Irum at Labaw. Kinumpirma din ito ng ama ni Chris. Totoo ang sinasabi ng matanda.
Ayon sa mga ito, nakikita nila sa panaginip ang mga pangyayari noong mga panahon na nabubuhay pa si Irom at Labaw. Ito ang kanilang naging gabay sa mga desisyon na gagawin sa araw-araw. Ang talambuhay ng dalawang binata o mas kilala sa tawag na kambal demonyo.